panahong G na G, as in galit na galit ang init. Dapat ang gala, sulit na sulit, para sa buhay naman na nating larga ngayong tag-init. Ang nag-aabang, Manggang Juan Tusawa at hitik na hitik. Actually, nakakaingit. Naamoy ko na yung katamisan ng mangga. Pero hindi na mangga ang bida rito. Mabibighani rin tayo sa mga islang Malaparaiso. May nakabubusog na mga adventure. Ang tanong, who you been a call? Okay. Yum. Uy, pwede to. With a touch of culture. Kapag nakatikim ka ng flavor ng tultol, salty, smoky, and creamy. Salty, smoky, and creamy. Ang listahan ng mga ganap sa probinsya ng Guimaras, talagang all in. Wala ka nang hahanapin. Ala sige, harurot pa! Ilabas ang inyong driving skills at makidrive in style. Pero hindi para makipag-unahan. Bago sumabak, safety muna dapat. Kita niyo yan, Deros. Di pa nangangalawang ang motor skills ko. Kiri-kiri pa. Ayos, medyo matagal na ako hindi nag-trail. For motocross, it's been a good number of years. But you gotta miss the feeling. Actually, any type of motorcycle riding, trail riding, off-road riding, motocross, sa track, sa asfalto, adventure riding, kakamiss sa totoo lang. But yeah, at least you get to kill two birds with one stone dito. Pwede ka mag-shopping ng dragon fruit. At the same time, habang nag-shopping yung asawa mo, yung partner mo, mahilig kayo magmotor, pwede rin kayo magmotor. That's what they have. Like a beginner motocross course, but still very, very fun to do. Pagdaong pa lang sa isla ng Guimaras, clear blue waters na ang sasalubong. Pero 2 dekada na ang nakararaan. Ang asul na dagat na ito, minsan ang naging kulay itim at pinalubog ang kabuhayan ng mga Guimaras noon ng isang oil spill. No, kasi hindi kami bawal mga isda. Yung hanap buhay namin pang isda. Hirap talaga, mabaho yan eh. Kung masakit sa ilong. Ang madilim na karanasang ito, naging daan para lumutang ang bagong ganda at pagkakakitaan. At dahil usapang maganda, may mga kasama tayong inangat ang ganda ng Guimaras noon. For your Miss Guimaras 2025, Kirsten Marie Bosque! Siya lang naman ang reigning Miss Guimaras 2025. Meet Kirsten Marie Bosque. Ang hangout ngayon ni Kirsten, ang nakalutang na pahingang ito sa dagat. Proyekto ito ng San Roque Coastal Environment Program Association o SARCEPA. Na mabigyan ng ibang pagkakakitaan ang mga naapektuhang mangingisda sa pamamagitan ng mga floating cottages. Bigay sa amin ng mga pangbaon ng mga bata sa eskwela. Minsan, bumili ng bigas. Marami. Malaki yung tulong sa amin ng floating cottage. Sige, Kirsten, ikaw na muna ang mag-enjoy dyan. Hindi lang gali scenic view ang ma-enjoy nyo de, hindi lang sandbar, but of course, ang manamit nila nga mga pagkaon. So, tilawan ta na!
Sa mga trentahin at 40 dyan, hindi ba't peace of mind ang hanap natin? Parang ganito, lakad-lakad lang sa dalampasigan, muni-muni sa tabi ng mga alon. Pero, wait. Naririnig niyo ba yon? Yes? Hello, Sir Drew! Hi. Hey, hello. Maayo nga pag-abot diri sa Gimaras! Ay, wow. Salamat. Ako gali si Kirsten. Kirsten. At meron pa akong inihanda ng mga merienda para sa'yo. Uy, wow. Mukhang masarap yan, Pili po Kirsten. kayo, ah. sir. Okay, anong nire-recommend mo na first? Okay, so my favorite here po is suman latik. Suman latik. Yes, my Okay. favorite, sir. Uy, Yes. Bukayo. Yes po. matamis. Bukaya po is coconut. Coconut. Yes. Sweetened coconut. Sweetened coconut. Ang dami nito asukal. Masarap din, Masarap nga. sir. Perfect pang himagas to. Yes. One of my favorites. Very, very good. I would like you to try puto lanson. Puto Yes, na lanson. may lason. No. Oh, ha? Puto lason. Yes, puto Oh, wow. lanson. Mukhang siksik na siksik to ah. Ay, oo. Meron siyang niyog sa loob. That's also called po bukayo. Bukayo. Same with the suman latik po. Wow, ayan oh. Made with shredded cassava. Also, yeah. kasaba. Ang mga kakaning ito, mabibili sa kanilang fish port at madalas panglaman siya ng mga mangingisda sa umaga. Salamat, Kirsten, sa iyong pa-welcome ng mga kakanin. Kasabay ng maalinsangang init, ang pamumunga ng matatamis na mangga ng Gimaras. Pero bukod sa iconic na prutas na ito, ano pa nga ba ang nag-aabang sa atin sa Gimaras? Hindi lang yung mangga ang matatamis. Of course, we are also hospitable when it comes to accommodating our tourists. Ang binabalik-balikan talaga ng mga tao dito is the experience itself. From the pristine islands, clear water, and yung mga beautiful group of islands na perfect for island hopping. Kung matapat na tag-init ang dayo nyo sa Gimaras, simula na yan ng nakakalapot na init. Ang panlaban natin, island hopping. Ang una naming pupuntahan, isang islang hindi hidden ang ganda, ang Natago Beach. Nag-dock tayo dito sa Natago Beach Resort at isa sa mga pinupuntahan ng mga turista dito ay ang munting sandbar na ito. Na syempre kapag sandbar, one can only experience kapag low tide. But nice group of islets. Hindi ka talaga mauubusan ng mga pwedeng puntahan. Quick breather lang, off to our next island na. Around 10 minutes ang boat ride bago marating ang Baras Cove. That's what it's called. It's probably, 20, 30 meters. Lapit lang, nakikita mo kasi madilim dito at may big light na nagagaling doon sa corner. So, I'm assuming doon tayo lalabas ulit. At sa pangatlong isla, talaga namang mapapadasal kang araw. Maging thankful tayo sa sobrang ganda ng lugar. Ito ang Ave Maria Island. Ang ganap naman namin dito, under the sea. Ang buhay sa ilalim ng dagat, buhay na buhay at mayabong pa rin. Sari-saring mga coral reefs at isda ang makikita sa pagsisid.
Kung minsan sa mga isla, hindi lang mga biyahero ang napapadpad. Pati mga troso. Ang troso na inanod sa dagat kung ang tingin ng iba'y basura dito sa Guimaras ay biyaya. Dahil ang mga kahoy na ito, ginagamit para sa natatangin nilang asin na hindi durug-durug kundi bloke-bloke. Sabi, init. Summer na summer. Gusto ko kumain ng ice cream. Whew. Thank you. Wow. Maalat-alat. Ang sarap. Para siyang... Hindi ko maimpinta. Hindi naman parang salted caramel, pero saan kaya gawa to? Sabon? Hindi. Bloke kaya to ng... Dito sa barangay Hoskin, ginagawa ang artisanal salt na tinatawag na tultul. Artisanal! Ibig sabihin, specially crafted. Hindi basta-basta ginagawa at dito lang matatagpuan. Yan yung asin na hindi dapat maliitin. Tay, magandang hapon. Maganda nga po, sir. Ano po bang niluluto natin dito? Ito po yung tinatawag natin na artisan salt na tultol po. Tultul. Opo. Asin. Asin po, nga galing po sa seawater. Sa dagat? Sa dagat po. Tapos yung pagsusunog natin ng driftwood, yun po ang ginagawa namin tultol. Pwede po bang ipakita sa akin kung ano po yung proseso niyo? Pwede, sir. Sige Una po, sir, ito po yung seawater natin, sir. Yung dagat, kinukuha namin sa Tubig dagat? gitna ng laot. Okay. Ito po yung, sir, tinatawag namin na pagatpat, yung artisan tester namin. Hindi kami gumagamit ng gadgets. Kung sa tubig dagat po to, sir. Ito kahoy? Yes po, pagatpat po. Pagkatpat. Kapag nakalubog po, natural na seawater po yan. Ibig sabihin nun, yung May- salt content niya ay madami. Hindi, mababa, sir. Mababa pa. Yes, oo. Okay. Sa ngayon po, sir, ilagay natin doon sa sinusunog natin na dripwood na gawa sa abo. Oo. Tapos lagay natin sa bamboo basket. Okay. Lagyan natin ng tubig dagat. Lagay natin po dito, sir. Okay. Yung tinutulong na tubig, sir, na galing sa abo sa loob ng kain, yun ang tinatawag nating tuma, sir. Tuma. Yes po, tuma. Ang ibig sabihin po, sir, na kumukuha tayo ng asin doon sa abo na galing sa dagat na sinusunog natin. So, pag sinunog niyo po yung driftwood, magiging abo. Yes po. Tapos yan po yung nagiging parang filtration process niyo. Filtration process namin. Kapag nilagay namin natin dito, sir, yun. Ibig sabihin, sir, tumaas ang salinity ng tubig. Tumaas yung salinity, kumbaga tumaas yung salt content. content ng natin. Dahil galing po yan sa driftwood. Sa driftwood po na sinunog natin na matagal na nakapapad sa dagat. Sa dagat. Okay. Kapag nakaganyan na sa sir, ibig sabihin, pwede na natin lutuin doon sa horno. Sa ngayon po, sir, lagay natin dito yung tuma. Tapos, sir, mayroon kaming inilalagay sa tultol namin na nakaiba sa ibang asin nga mayroong gata ng milk. Gata? Yes, sir. Bakit mo kayo naglalagay ng gata ng nyog? Yung kasi po, sir, yung dati sa maninuno namin, yun ang process nila, sir. Bali ako, 5th generation na ako. 5th generation na ho kayo Yes. gumagawa ng tultol. Yes po. Wow. Bali sa ngayon po, sir, lagyan natin ng gata. So yung gata ay para saan po? Kapag... May flavor? Yes po. Okay. Kapag nakatikim ka ng tultol, Opo. yung flavor ng tultol, salty, smoky, and creamy. Salty, smoky, and creamy. Yes po, sir. Matapos ang ilang pagbuhos at pagluto, naabot daw sa 8 oras ang proseso. Buo na ang tultul! Kaya ang sunod natin gagawin, lalagariin na natin yan para maging bloke-bloke. Perfect! Sir, ito na po yung finished product natin. Ito na po, isang bloke eh. Ito yung 2,000 na sinasabi niyo po. Yes. Naputulan po ba kayo na ng daliri? Hindi pa naman. Sayang yung mga
Pwede pa rin siya. Ginagamit na Ginagamit pa rin. Ito mga to. Alam ko na yung lasa. Hindi nilalagay dito sa kilikili. Para kang bumili, mani na may flavor. Garlic, adobo. Parang ganun. Para buo na ang ating artisanal experience, makilagari na rin tayo. Ang galing. Ayan yung kanilang packaging. Nice. Magkano po ito? 180, sir. 180. Yung tultul salt po is very rare na po at dito na lang po siya makikita sa isla ng Guimaras. Especially dito po sa Hoskin Hordan, Guimaras. It was a dying art. Namatay siya dahil sa mga na-encounter namin mga challenges. Especially yung asinlo. Isa po yun sa talagang nagpatay sa industriya ng paggawa ng asin. 2022, nung nag-initiate ulit ako na i-revive po yung paggawa ng tultul salt. Pag sinabi pong tultul, automatic po agad. Guimaras po, nakikilala at unti-unti na po siyang nakikilala sa buong mundo po. Mula sa walang katulad na asin na tultul. Dito naman tayo sa matagal ng pambato ng Guimaras. Hindi talaga bibitawan ng probinsya ang trono nitong mango capital ng bansa. Dahil ang mga paandar nila sa mangga, hindi lang nakakain, kundi pinapalaman at sinasangkap pa sa pizza at ulam. Ang perfect summer fruit na mangga, may sariling paandar na pista, ang matatamis at dilaw na mga mangga. Ang bida tuwing Manggahan Festival dito sa Guimaras. Pagbibigay pugay ito para sa masaganang ani ng probinsya. Ang pinaka-inaabangan tuwing Manggahan Festival, ang paghahain ng mga mangga na parang buffet. Bago ang mismong Manggahan Festival, ay patikim na tayo niyan. Mga biyero, every May dito sa Guimaras, may Mango Festival. Now, itong festival na to, every single year, may eat all you can. Kumbaga, paramihan sa pagkain ng mangga in one sitting. Ang tanong, in one sitting, ilang mangga ang kaya niyong kainin? To my right, si JM. To my left, si Dodong. At to my baba, lamog na mangga. JM, meron ka bang masasabi kay Dodong? Tol, mabuti pa yung mangga, nahihinog, di gaya mo. Hilaw, parang asim eh. Eh ikaw, pinaglihi ka ba sa mangga? Kasi ang asim ng mukha mo. Relax, guys! Dapat, dito tayo sa Guimaras. Dapat sweet kayo, parang kasing sweet ng mangga. Pero okay lang yan. Gusto ko yung competitive spirit nyo. Pero ready na ba kayo kumain ng mangga? Ready? Paramihan to. Hey, Wala naman kayong diabetes. Wala naman. Very good. Sa loob ng 3 minuto, sino kaya kina JM at Dodong ang makakahain ng mas maraming mangga? At tatanghalin nating Mr. Manggaling 2026! 3, 2, 1, go! 3 minutes lang. Ay. Parang nakikita ko mas bihasa yatang kumain ng mangga si Dodong. Si JM yung parang hinihiwa pa sa harapan niya dahil first time lang siyang nagbabalat ng mangga. Ganyan, sir. Ganyan ba? Yes, sir. Running time. 1.5. Okay, halfway there, bro. Kayan. Last 1 minute. Naglalaway na rin ako, Okay, wow, isa pa. Kaya pa, sir. Kaya pa. Kaya pa. Pang-apat na yan, bro. Apat na. Pang-apat na. 5, 4, 3. Lumabas sa ilong mo yun, 2, 1. Done! Mango's down. Nakita ko lumabas. Parang may slow-mo tayo. Lumabas sa ilong mo. Yung mangga. Ganun. Si JM, nakita ko, ninamnam niya yung pag-peel. Pero hindi niya masyadong nanamnam yung pagkain ng mangga. Si Dodong, mabilis ang pag-peel at na-peel ko din na nagustuhan niya yung mangga. So,
malalaman natin kung sino nanalo sa ating Eat All You Can Mango Eating Contest sa aming pagbabalik. Bumalik na kami. Parehong 4 na mangga ang nakain ng ating players, pero mas simot ang nakain ng isa. Feeling ko, ang nanalo today ay si Dodong. At dahil dyan, dahil nanalo ka, bro, ikaw ay ang 2026 Manggaling Champion. Kung may eat all you can na mangga, meron din ditong lugar kung saan para bang umuulan ng mangga. At hindi lang ito basta kinakain ng fresh, ha? Dahil from dried, jams, and drinks, meron din dito. Mango galore? Of course! Nandito tayo ngayon sa isang major supplier of our world's famous mangoes. Si Miss Guimaras 2025 na si Kirsten, napasabag sa pagsungkit ng mangga. Ito po yung tree namin dito. So, 32 years old na, grafted. So, at 115 days, that's the day talaga that we're allowed to harvest. Basta may minimum sweetness of 7 bricks. And that's how you know it's Guimaras talaga. And you know po if ripe, if yung amoy is sweet na. Yes po. Yes. Ay, hala. Wait lang. 1, 2. Medyo maalay sa kamot. Bukod sa mga hitik na bunga ng mga mangga, pinaparami rin dito ang mga bubuyog na nakatutulong sa pollination o pagpapabunga ng mga mangga. Since they can only live up to 45 days, one bee's lifespan can gather up to a tablespoon's worth of nectar. Ang farm na ito, all-in-one din ang eksena dahil dito na rin ginagawa ang sari-saring mango products. Kung kulang pa ang inyong mango cravings, ang mga taga-Guimaras, inihahalo pa ang mangga sa ulam. Wanna try sisig at bulalo with mangga? Natatakam na ako sa mga pagkain na sa harapan natin. Please, bro, explain kung ano yung mga dishes na ino-offer niyo dito sa restaurant at bakit mo naisipang ilagay lahat. At lahat ba ng menu may mangga o meron din mga iba na wala? May iba rin naman. But naisipan namin na lagyan ng mangga kasi known ang Guimaras for the sweetest mangoes. Correct. And also, abundant ang Guimaras na kainan. Para hindi mo mawawalan dun sa table nila yung pizza. Yung mango pizza. Yes. Galing! Tsaka yung mga pasta. Galing, galing. Sige. I guess, simulan na natin tikman. And also the coffee. Coffee din, may mangga syempre. This is the vibe, Viajeros. Kain lang ng kain. Hindi lang mangga ang hudyat na summer is waving. Kasabay din ito ang pagkaway-kaway ng mga bangkang ito. Sa pagitan ng Guimaras at Iloilo, iba't ibang kulay at disenyo ng mga layag na para bang may beauty contest na sasalihan. Pero hindi lang pagandahan ng labanan, kundi pabilisan. Ang mga bangka ito, pinangkakarera tuwing Parao Regatta Festival ng Iloilo. Paunahan ng mga bangka sa pagtawid sa 30 kilometrong layo sa pagitan ng Guimaras at Iloilo. Bukod sa pabilisan ng mga paraw, pagandahan at pakulayan din ang labanan dito. Kanya-kanyang disenyo ng mga layag, ang mga kalahok at kapag sila'y humarurot na sa dagat, parang mga art pieces na kumakaway ang mga layag. Ang title holder sa karerang ito, ang grupo ni Carl Anthony. 8 taong gulang pa nga lang daw siya. Sumasama na siya sa kanyang tatay sa pangangarera. Ako na lang kasama yung magkarera para magaan sa paraw. Kung magaan ka, siyempre, ang hangin na pumampas sa'yo, medyo madali ang pag-ahon sa layag. Mabilis ka. Pati pag-aaral ko, na-stop na. Ang panalo namin, kulang pa sa pagod na paghahanda. Importante, manalo ka.
Para pakita mong galing mo paggawa ng bangka o pag maniyo ng paraw. Ipinakita sa atin ni Carl Anthony ang kanilang panlaban na bangka. Para mapatakbo ang paraw, kadalasan nasa 6 hanggang 8 katao ang nagtutulungan. Matapos may handa ang mismong bangka, dahan-dahang inangat nila Carl Anthony ang kanilang panalong layag na ang bida, Dolphin. Parang mga amunang isda sa dagat. Mabinas pa sa pang isda. Handa ng magpasiklab ng bilis sina Carl Anthony. Astig sa bilis, kaya naman pala champion eh. Panalo rin ang mga lobster dito sa Guimaras. Bonus pa, hindi nakabubuta sa bulsa. Isa sa mga nagpaparami at nagbebenta ng lobster ang 52 anyos na si Tatay Romeo. Nasa 40 taon na nga raw niyang hanap buhay ito. Ilagay mo lang doon sa mga sa kids mama at buudan mo na lang ng mga isda, fish meal. Kuha na lang naman, kadalasan na naman na pangita din mo. Muna na namon di nga suportar nga mapanguhan kiti kun sa iban man wala man may pagkatanaan ng iban sa amo na gid lang na ngamon nga kuan ng lobster kuan mo sa pukot mo na di kuan ta bukot lang kids. Wait lang. Okay. Kukuha tayo ng pampano at lobster. Let's go! Sa gitna ng dagat, naroon na ang kulungan ng mga lobster. Unti-unting inangat nila Tatay Romeo ang lambat. So, paano, sir? So ganito lang po, ma'am. Okay. Yan. Butungan lang, sir. Yes, buto na po. Wow. OMG, takot ako to. Ay! Wait lang. Bugat. Ano to kagina nakuha ko? Ang mga lobster na tama na ang laki, kinukuha gamit ang net. Pero si Tatay Romeo, kinakamay lang yan. Okay. Hi! Sir, ma-order ko 1K. Pilihan mo ko sa manami, ha? Ari ng lobster nga amo na dakop. Lutunin naman buwas. Bukod sa lobster, hitik din ang dagat ng Guimaras sa isdang pampano. Kaya si Kirsten, Gina manghuli. Now, we're here sa fish cage ng pampano. Kagina, ang lobsters, ang yung cage is box. Subong, it's a circle. Parang trampoline na swimming pool na hindi ko ma-explain. Let's catch a pampano na lang. Ang lambat ng pampano, kailangan pagtulungang iangat ng nasa halos 10 katao. Si Kirsten, ready nang umatak sa mga isda. Hindi pa po. 1, 2, 3. Oy! From lambat, diretso sa tiyan ni Kirsten ang nahuling mga lamang dagat. Beka naman. Kung may pagkaing sinabawan ng masarap higupin sa Guimaras, binakol daw ang pangbato nila riyan. Pero sa halip na ang nahagis ng manok, pwede raw yung sangkapan ng fresh na seafood. Matapos igisa ang bawang, sibuyas at luya. At ilagay natin yung seafoods. Buko. Ibubuhos na ang sabaw ng buko. Lagay na po natin yung buko. At saka po yung vegetables. Konting gulo pa. Luto na ang seafood binakol. Ayos. Kailangan nakatikim ng seafood binakol.
Ano pa kayang pwedeng version ng binakol? Ang mga taga-Gimaras hindi raw umatas sa hamon. Kaya handa silang magtapatan sa pasarapan ng bagong atake sa binakol. Welcome back sa another episode ng Tapatan sa Kala. Nandito tayo ngayon sa Gimaras. At ang dish na lulutuin ng ating mga chefs ay binakol. Pero yung binakol na version nila. Dito kay Chef Joshua, ang gagamitin niya ay batuan. Pampaasim. Dito kay Chef John Ray, ang gagamitin niya pampatamis. Siyempre, sa Gimaras tayo, mangga. So, malalaman natin kung kaninong dish ay ang mas masarap. Ready, chefs? Let's go. Ang tanong, sino ang kanilang barbero? Nagsimula na ang ating mga chef sa pagluluto ng kanilang version ng binakol. Laing niya manok. Medyo curious ako kung ano yung magiging lasa niya na may halong batuan or may halong mangga. Lemongrass. Uy, sabay sila naglagay ng lemongrass. Umiinit na yung labanan. Hihipon ka pang ilalagay? Mamaya po sa ikalawang pag-usap. Oh. Wow. Ihahalo po sa manok? Apo, Yung binakol, parang mas matamis na tinola dahil sa buko juice. Ngayon, maglalagay ka pa ng mangga, Mas matamis. mas tatamis pa. Kanya-kanyang lagay na ng star ingredients ang ating mga chef. Diyan lagyan natin yung... Uy, mango puree. Medyo madami-dami din, ha? Maglalagay na po ako ng batuan. Sige pa. Para po madurog siya. Ibabalance po yung sweet flavor ng ng buko po. Konting kulo, halo at tansya pa. Ready to plate na sila Chef Joshua at Chef John Ray. Alamin na natin kung kaninong binakol with a twist ang mas masarap. Ang tanong, who you binakol? Nahin na muna natin tong binakol with batuan and hipon at bottomless na buko. Gets ko na. Kung nilagay ng asim, dapat hindi na nilagay yung buko. Parang ginger tapos asim na lang. But then again, yung sweet and sour 1-2 punch works. They complement each other, yung tamis, pati yung asim. At yung asim nga ay sakto lang. Galing! Buka na natin to. Okay. Siguro sabihin na natin pag binakol, yung sweetness niya siguro 6 out of 10 dahil naglagay sila ng mango puree. Feeling ko naging 7.5 out of 10. At syempre yung soup mas naging lumapot. But is it distinct enough to taste the mango? Probably not. Not for this. Although visually, ang ganda niya. Kasi kapag cold day, parang gusto ko yung sweet and sour soupy taste, which we can get from the batuan. But if you have a sweet tooth, wala ka ng oras, hindi ka na magde-dessert, diretso ka na dito sa binakol na may mangga. Total, sa Gimaras ka rin naman eh. Mag-mango overdose ka na din. Sa buhay naman na nating biyahe ngayong tag-init, tinodo na natin Leros. We went all in. Sa dami ng pwede pa ritong masubukan at malaman, hinggit sa matatamis na mangga na ang ating babaunin.
ang singtamis ng mga karanasan at alaala. Ano pa nga ba ating hahanapin? Sa dulo ng biyahe, wala tayong pinalabas sa probinsya ng Guimaras.